Hey, what's up everybody? So, yun. Sa nakikita nyo, ah, kinukuha ko yung dalawang clownfish ko, yung pair ng clownfish ko mula dito sa aking 5 gallon dahil may mga pagbabago lang sa ating plano. So, lilipat ko na sila dun sa aking 20 gallon dahil sabi ko nga may mga nabago sa plano natin at mas okay silang nandun sa ating 20 gallon. So, ayan, makita nyo, na-acclimate ko sila. So, acclimate ko lang sila ng 15 to 20 minutes. Ang mahalaga rin dyan dahil bukod sa na-acclimate sila, hindi rin mabibigla yung isda na nasa 20 gallon natin, lalo na yung ating downsell na 3 stripe downsell yan. Dahil karamihan ng mga nilagay kong isda dyan, inaaway niya. So kasi ang downsell ay may pagka territorial at aggressive. So pag may ganyan, habang nakaka-acclimate, so hindi siya mabibigla na may bagong isda na nasa aquarium sa tank nila. So magkakaroon ng time na makilala niya at ma-introduce yung pair natin clownfish natin. So mahalagang ginagawa yan, hindi lang, sabi nga, hindi lang dahil para maiwasan yung water shock, no? Para rin ma-familiarize yung isda. So ayan, ina-acclimate ko lang sila ng 15 to 20 minutes para mag-settle na. Pag nag-same na yung temperature nung tank sa temperature nung pinagalagyan ng clownfish, ready to release na sila. So yun, habang ina-acclimate niyo yung dalawa, ito yung mga isda ko. Pakita ko muna sa inyo yung ating 2-minute tang. Ayan, buti nag-heal na yung sa may fins niya, tsaka sa may tail, kasi nung binili namin siya, parang nagdududa pa nun yung bibilhan namin na i-out kasi nga daw may damage yung kanyang fins at tsaka yung tail. Buti na nag-recover na. Tsaka ito yung aming dalawang chromis, blue-green chromis. So yan, healthy naman, lakas kumain, at yan yung tang, kumakain kain sa mga rocks ng mga algae na nabobuo, saka ibang kind ng dumi na nakikita rin. Kasi ang tumini, para rin siyang cleaner na crew dahil mahilig din siya maglinis ng tank. So kahit nga mga iptasia kinakain nila. May iptasia dyan dati sa may rocks na yan, yung nasa pinakataas. Nawala nung nilagay namin yung tuminitang na yan. At ayan yung damsel natin na matapang, aggressive, tsaka yung ating blenny. So yung, kung naalala nyo, may video tayo na bumili ako ng pistol shrimp tsaka isang yellow watchman goby. So actually 2 days ko lang nakita yung watchman goby dahil bigla na lang siyang nawala sa tank. So ang kutob ko is, kung hindi siya binuli ng damsel, baka nung pumasok siya sa may cave nung pistol shrimp, baka nabigla yung pistol shrimp. Kasi tinry ko ring silipin talaga sa may cave, sa may butas, wala talaga sila ron. So yan, kaya yun ang kutob ko. Kung hindi itong damsel na to, baka yung pistol shrimp, dahil may pagka-aggressive tong damsel na to. Actually may pinatay na kasi siya dating damsel. Bale, pangalawang damsel na kasi namin. Yung una namin ay yung yellowtail na blue damsel. Siya talaga yung unang damsel namin. And then, nung pinagsabay ko sila sa metang, pinagsama ko, mas aggressive pala tong 3 stripe damsel na to. Kaya ayun, di ko naagapan na bugbog niya yung isa. Maganda pa naman yung kulay na yun. At yan, nang hinahin din talaga ako. Pero dito sa may tank na to sa 20 gallon, medyo aggressive na lang siya. Nung una nga inaaway niya rin yung tuminitang na yan, pero nung naka-adapt yung tuminitang sa tank, yun, okay naman. At ito yung sinasabi ko, yung pistol shrimp, buhay siya talaga. Dyan yung cave na pinasukan ng yellow watchman goby sa kutob ko, dahil dalawa lang kasi yung cave halos na may ilalim na ganyan. Sa isa wala naman doon. Andun kasi nakatira yung firefish goby. So ang kutob ko baka dyan, pero hindi ko na kasi siya nakita. Pero dyan ko siya nakita sa rocks na yan, nung huling silip ko, huling pagkakita ko sa kanya. So yan, halos 2 days ko lang siya nakita. Wala talaga, hindi talaga siya nagpakita. Pero itong pistol shrimp naman, yan, okay naman siya dyan sa tank. Pagka nagpapakain ako, nilalaglagan ko siya sa may spot niya na yan, tapos lumalabas siya, kinukuha niya yung mga pellet.
At yun, after 20 minutes, nirelease ko na yung pair ng clownfish dito sa may 20 gallon. At yan yung first impression nila sa tank. Ayun nila maghiwalay, andyan lang sila sa may sulok sa baba. At makikita nyo yung damsel dyan na parang pinupunta-puntaan sila. Parang ano pa, yung inaangasan sila, ayan. So, pero, actually, ang kutob ko talaga dyan, ang inaasahan ko ay baka bulihin sila nung damsel, pero ang nangyari, iba talaga ang tapang din ng clownfish, no? Kung mapapansin nyo, ayan. Pag inaangasan sila nung damsel, lumalaban sila. So, kahit mas malakas ang damsel, yun, never silang ginalaw. So, ayan, makita nyo dyan na nag-i-start na yung clownfish na lumayo dun sa spot na pinuntahan nila nung una. Yan, tinatry na lang lumibot-libot para makabisado nila yung lugar. Tapos makita nila yung mga isda. Yan, nabit na nila yung tuminitang at saka yung firefish na goby, darkfish. Ayan, so, etong clownfish ito nung nasa 20 gallon, ay nung nasa 5 gallon sila. Actually, hindi sila ganyan na laging magkasama eh. Hindi pa, parang may nahanap bakit ako sa may pinost ko noon na bihira sila magsama. So, ayan, makita nyo yung Mandarin Goby, siya lang naiwan, tsaka yung invertebrates. So, yan, nung nilipat ko sila sa 20 gallon dito, naging lagi sila magkasamang yan. Siguro dahil may iba na sila mga ilang kasama, mas safe kung magkasama sila. Actually, ililipat ko rin dito yung reef light na nabili ko, yung Spectra Aqua na SP20. Dahil nga may mga pagbabago. So pagkapalitin ko yung ilaw na to na LED light lang na pang freshwater na pinulutan ko ng blue na cover para parang po yung ambient niya sa may tank. So pagkapalitin ko sila ng 5 gallon. Bali yung nasa 5 gallon na tape light ko, siya na yung ililipat ko muna dito. Dahil nga para mangyari yung mga plan na sa 20 gallon. So yun, makikita nyo kahit yung tumitang, inaaway din ng clownfish na natabi nila. Iba talaga ang pagiging ano na to eh. Aggressive yan. Papansin nyo, pag nilalapitan sila, kinakagat ng clownfish yung isang lumalapit sa kanila. So ayan, makikita nyo na palangoy-langoy na sila, palibot-libot na sila sa tank. Ang sabihin na sanay na agad sila sa tank at mapapansin nyo rin na nakikipag-interact na agad yung clownfish. Kasi yung ugali niyan, pag lumapit ka sa tank nila, lumalapit din sa tank yan, talaga lalapit yan sa'yo. Ayun, mapapansin nyo kapag gumagalaw ako, pag inaano, kasi sa may time na yan, parang ilalapit ko yung kamay ko at nakikita ko na nakikipag-interact na sila. Sabihin, okay na sila, naging stable na sila sa may tank. So ayun, makita nyo, lumalapit-lapit sila sa akin. Kasi sabihin, sanay na agad sila sa tank, di na sila natatakot na yun, na nasa bagong environment sila. Yan, at mas matapang pa nga sila baliktad sa may inaasahan ko. Akala ko sila yung bubulihin, ang pala sila yung mangbubuli. Kaya kahit nandyan sila sa bagong environment nila. Ayan, susubukan ko na rin silang pakainin kung kakain sila. So, ang isda kasi pagka bago yun sa tank, minsan hindi yan kumakain pag bago sa environment. Pero, dito mapapansin nyo na nakikipag-agawan na sila ng pagkain sa ibang isda. Hindi na sila naninibago. So, magandang resulta yan kahit na kakalipat lang nila ay ganyan na yung behavior nila. Wala tayong dapat ipangamba na baka magutom sila or ma-stress. So, yan, nakapag-adapt na agad sila sa tank, nakikihalubilo na sila sa ibang isda. Yan. At mas matapang pa sa ibang isda. At ito na nga, nalipat ko na rin yung reef light na nandun sa 5 gallon. Hindi ko na na-videohan, pero ayan. So, mapapansin nyo, iba talaga hindi ng salt water compare mo sa fresh water. Parang 10 times na mas crystal clear yung tubig ng salt water. Kasi nakapag fresh water na din ako, ilang taon na ako nag fresh water. Kaya yun ang napapansin kong pagkakaiba ng fresh water sa salt water. Grabe yung crystal clear, siguro dahil sa salinity dun sa salt, kaya ganong kalinaw ang tubig nila. So yun lang muna sa ngayon, abangan niyo yung mga upcoming videos pa na i-upload ko. Enjoy the rest of the video. Maraming salamat sa panonood and God bless.